Good morning. Niyawan kamot pamatit. Pangaga, no? But, nung ginbasa na akong daya, I remember sa ako nanay nga, time nga, may sa akong trabaho. Medyo magayo imaw, pero magayo ra ng connection, pero may una man gihapon. Ginassign ako sa Sangkap Farm. And ginassign ako as supervisor sa isang pure breed nga manok. Agro yung ginahambay nga GP or grandparents imaw. It is 100% pure. And ginbreeding na ako naga-breed. Yun hambay nga, pag i-breed mo anang isiw is PS1 or first generation imaw ron. Then, isiw it PS1, second generation. Di ka na ko naintindihan. Durayang botambayon ni Saint Matthew. Hamat anang agin pasunod from ancestor ni Jesus. Ancestor ba nga? Anang mga forefather maghalin kay Abraham ngay mao nagkabaton it first promise it ato niya Dios nga is the great father of all nations nga ambay na nga rimong maunga hindi mahuyab kaparesit mga bituon sa kagangitan. Then nagunga imaw kay Isaac. But di ka na natin makita. Isaac, may dayway mo nga kaunga. Jacob and Esau. Hamat si Jacob. Hamat kay Jacob, bukod si Esau. Jacob, the history of Jacob, anang agin. Ginlinlang ra si Isaac nga magiging imauro, magiging firstborn. Ay, di ka na natin makita. Nga rayang ancestor ni Jesus or forefather ni Jesus o mga kalululuhan ni Jesus is not perfect. May apat nga kababayi na katapuya. Bukod mo ita raise it Jewish, it Jew, but una imaw. The three, may una pa nga nga mga harlot. But hamat una mo? Kay David. Nga, unga na si Solomon, naging unga na si Solomon sa asawa ni Uriah. And why? Haman. Or maybe, daya mga brother, daya mga tawo. Hamat bukod sanda, hamat imaw. Duyon raton, kapares man katon. They are not perfect. Bukod sa not perfect. But God choose them. Choose them and use them nga magiging ancestor or forefather ni Jesus. Usually, a simple, ordinary nga mga tao choose by God to carry out extraordinary task. Daya nga mga tao halin kay Abraham hasta kay David, 14 generation. And gintanaw ko sa Google one generation, it is 35 years. Sa 14 times 3 14 tatlo nga ka 14 ka generation. It is 42 generation. Magaling talaga si Matthew magano no. Kasi tax collector magaling sa numbers.
But times ni mo 42 times 35, more than 1,000 years bago umabot ang promesa nga mag-abot rong Misaya. Kahaba-haba rong time. But God promise ana gid ang gina-fulfill. Agro promise of God, Jesus is the fulfillment of all the promises of God. Sa aton makaron nga time, we are the present generation. Like the past, mga tawo nga gingamit it Diyos para sa mission nga mag-abot si Jesus sa rayang kalibutan. Bukod yamang sa mga pinili, sa mga Diyo, imaw, ginpromisa it Diyos, but bukod yamang sa niya tawo, but sa whole bulog nga kalibutan, ginpromisa imaw. Nga imaw mag-abot para sa kagawasan itanan. And today, in our present generation and the future generation, Jesus promised that He will come again. He will come again. Aton man nga mga henerasyon nga nagtaliwan, bukod mat perpekto. Una, ribaw nga ni, huwag natin masayri kung sa'y sino ang sanda. But, the importante, makaron at time. Habang gahugat kita sa promisa at Diyos nga mag-abot mo tuman. Ratong henerasyon, ipasama natin sa sunod ng henerasyon. Kaparehas ni Abraham hasta kay David. Kay David, hasta kay Mary at kay Joseph. Bukod man kita perfecto, bukod man kita holy, but by the grace of God and by the mercy, aton pagahimuon. Kaparehas kay Joseph, kay Mary, is a ordinaryo imaw tao. Ordinaryo imaw. Sanda nga tao, but ana nga nagsunod imaw, nagsubmit imaw sa plano it Diyos. Gamiton imaw ang maging nanay ag sanda, maging nanay ag tatay ni Jesus. Kita man, kada sambilog katon may mga mission. May mission kita iya sa kalibutan. Maga-witness kita sa mga tao nga si Jesus nag-abot. Imaw rong maguguwas. Imaw rong fulfillment itanan nga mga promisa it Diyos. Imaw rong sabat itanan nga ginpromisa it Diyos. Imaw rong magahimo. Imaw rong kaguwasan. Ngani makaron kita man ipasa naton sa atong henerasyon nga masunod. Kung ano rin pasa katon, may una nga, henerasyon naton nga nagtaliwan nga, wa tribulasyon, pero kapares man sa daya nga mga henerasyon halin kay Abraham at hasta kay Joseph. May andam, may mga tao man nga, wa matribulasyon, tribulasyon sa paghimo plano it Diyos apang naging kaibahan imaw. Kaibahan imaw nga napulpil o yung mga ginplano it Diyos. Kita kabay nga raya nga mensahe dayang gospel nga kita'y ordinaryo nga tao nga ginpili it Diyos para carry it task nga maging extraordinary. Extraordinary nga pinahambay nga extraordinary bangod hindi naton masarangan, but una ro Diyos nagabulig katon. Una ro Diyos nagagiya katon.
una ro Dios nagabantay katon. Ag una ro Dios gataot kusog kabakod ag wisdom nga aton mahimo ano man daton nga mga kung ano man daton nga mga calling iya sa kalibutan. Kasi sambilog katon wa gapariya sa aton nga calling. Wa nagapariya sa aton nga plano. Diyos para katon. Ngani kada isaga maghikahos kita nga mapulpil naton. Pero gintaong responsibilidad it Diyos para katon. Amen? Christian.